DWIZ Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts, kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Huwebes, ika-13 na sa buwan ng Hunyo 2024. Pasada Balita. Pangulong Marcos nanawagan sa mga Pilipino na huwag magpapasiil sa sinuman. Pasada Balita. VP Duterte iginiit na para lamang noong 2022 elections ang Uniteam. Pasada Balita. Criminal front ng Pogo, totoong banta, mga utak ng Pogo operation sa Porac, Pampanga, kakasuhan ng PAOK. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, mahigit 80 katao patay nang tumaobang sinasakyang bangka sa Congo. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan, asset ng mga bangko sa Pilipinas pumalo sa halos 26 trillion pesos noong Abril. Pasada Balita. At sa balitang papalakasan, SMB at Meralco tabla na sa PBA Finals. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Ipinaalala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na hindi dapat magpapatinag sa banta ng pananakop at pang-aapi. Ito'y kasabay ng selebrasyon ng ika-126 na anibersaryo ng proklamasyon ng Araw ng Kalayaan. Ayon kay Pangulong Marcos, isang karangalan ang mapabilang sa lahing Pilipino na ang mga ninuno ay magiting at nakipaglaban upang maibalik ang kasarinlan at kapayapaan sa ating bansa. Pasada Balita. Itinaas ang bandila ng Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon sa Sabina Shoal kahapon ng Araw ng Kalayaan. Ito'y matapos magsagawa ang mga tao ng Philippine Coast Guard ng flag raising ceremony sa lugar habang nakasakay sa BRP Teresa Magbanwa. Ayon kay Coast Guard spokesman Rear Admiral Armando Balilo, nasa Sabina Shoal ang nabanggit na barko upang panatilihin ang kaligtasan at seguridad sa nabanggit na katupigan na bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pinangunahan ni Coast Guard Lieutenant Efren Duran, commanding officer ng BRP Teresa Magbanwa ang seremonya kasama ang crew at nakasakay sa nasabing barko. Pasada Balita. Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapatuloy at pagpapalalim pa ng balikatan ng Pilipinas sa mga katuwang nitong mga bansa. Sa Van den Noor sa Malacanang, kinilala ng Pangulo ang tulong na ipinagkakaloob ng iba't ibang bansa sa Pilipinas. Kaugnay nito, tiniyak ng Pangulo na makakaasa ang mga ito na patuloy na isusulong ng Pilipinas ang mga advokasya ng ibang bansa tulad na lamang ng kapayapaan, economic development at pagtugon sa climate change. Binigyan din pa ni Pangulong Marcos na nailatag na ng Pilipinas sa buong mundo ang suporta at pagsunod sa rule of law at rule-based international order alinsunod sa UN Charter. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, tiniyak ng Presidente na para sa bansa at mga Pilipino ang ginagawa nitong pakikipag-ugnayan sa international community. Pasada Balita. Samantala, dalawang panukala ang nakadakdang lagdaan ni Pangulong Marcos ngayong araw.
Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nakadagdang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ang dalawang proposed bills para maging ganap na batas. Ito ay ang Negros Island Region Act at ang Real Property Evaluation and Assessment Reform Act. Ang Negros Island Region Act ay isang panukalang batas na naglalayong lumikha ng isang bagong rehiyon sa Pilipinas na tatawaging Negros Island Region. Nabatid na isasama sa rehiyong ito ang lalawigan ng Negros Occidental at Negros Oriental na kasalukuyang bahagi ng Western Visayas o Region 6 at Central Visayas o Region 7 naman. Sinasabing ang pagtatatag ng Negros Island Region ay tinuturing na hakbang upang mas maging epesyente at epektibo ang pamamahala at pagpapaunlad ng rehiyon. Samantala ang Real Property Evaluation and Assessment Reform Act naman ay naglalayong mapabuti ang sistema ng buwis sa ari-arian na makapagbibigay ng mas mataas at mas maaasang kita sa mga lokal na pamalaan. Mamayang 2:00 ng hapon ang nakatakdang ceremonial signing na gagawin sa Palasyo ng Malacanang. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, makikipagpulong si House Speaker Martin Romualdez kay bagong Senate President Francis Chis Escudero upang pag-usapan ang mga panukalang ipaprioridad na maipasa ng Kongreso kasabay ng pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang kapulungan. Sa kanyang pagdalo sa 126 Independence Day celebration sa Baraswain Church sa Bulacan, binigyang diin ni Speaker Romualdez ang kahalagahan na maging pareho ang tinatahak na direksyon ng mataas at mababang kapulungan. Natapos na niya ng Kamara ang mga prioridad na panukala na hinihingi ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., partikular ang mga binanggit nito sa kanyang ikalawang SONA at mga panukalang natukoy sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Punto pa ng leader ng Kamara na bago ang liderato ngayon at maaaring may bagong mga prioridad na irerekomenda kaya't papakinggan niya ang bagong leader ng Senado. Pasada Balita. Naniniwala naman si Agri-Party List Representative Wilbert Lee na ang tunay na kalayaan ay nakasalalay sa kakayahang bumili ng pagkain sa mas mababang presyo at sulitin ang paggamit sa likas na yaman ng bansa para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Sa kanyang pagdalo sa 126 Independence Day celebration sa Cebu City, binigyang din ni Congressman Lee na maliban sa paglaban ng mga bayani sa mga dayuhang mananakop, dapat ding palayain ang mga Pilipino mula sa matagal ng problema tulad ng paghihirap. Ayon pa sa kongresista, ang paglaya mula sa labis na kahirapan, takot o pangamba na may magkasakit sa pamilya dahil walang pambili ng gamot o pambayad sa ospital at mga kurakot ang tunay na diwa ng araw ng kalayaan. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, nanindigan si Vice President at Education Secretary Sara Duterte na para lamang noong 2022 elections ang Uniteam. Sa Independence Day ceremony sa Rizal Park sa Davao City, ipinabatid ni VP Sara na nagawa na ng nasabing alyansa ang papel nito ng manalo na sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakalipas na halalan. Ayon sa pangalawang Pangulo, nagpapasalamat sila sa mga sumuporta sa kanila ni Pangulong Marcos. Binigyan din pa ni VP Inday na hindi sila kandidato ng kasalukuyang leader ng bansa matapos siyang matanong o bilang tugon naman ng matanong hinggil sa estado ngayon ng Uniteam. Pasada Balita. Tumanggi namang magkomento si VP at Education Secretary Sara Duterte sa inilabas sa Memorandum Circular ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isama ang Bagong Pilipinas Hymn at Bagong Pilipinas Pledge sa mga flag ceremony. Kasabay ng pakikiisa ng Davao City sa pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas, nabatid na hindi kinanta ang himno at hindi rin narinig ang panata sa pagtitipon.
Binigyan din ni VP Sara na bagamat kinikilala sa selebrasyon ang sakripisyo ng mga ninuno, mahalagang ikintal sa isipan ng mga Pilipino ang pagkilos para sa hinaharap. Git pa ni VP Inday na tungkulin ang responsibilidad ng taong bayan ang matuto mula sa mga pagkakamali ng nakaraan at talakayin ng mga isyong mahadlang sa pag-unlad ng Pilipinas. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, itinuturing ng Department of National Defense bilang national security concern ang operasyon sa bansa ng mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ito'y dahil sa mga sindikatong kriminal na nagpapanggap na mga POGO. Paliwanag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang lehitimong POGO ay nag-ooperate ng online betting para sa mga dayuhan sa ibang bansa. Ngunit ang ginagawaan niya ng mga sindikato na nagpapanggap na POGO ay sa loob ng Pilipinas kumukuha ng mga taya. Dahil dito, giit ng kalihim, kailangang ipatigil ang tinuturing na syndicated criminal activities na nag-ooperate sa bansa dahil maliban sa pinapahina nito ang financial standing at country rating ng Pilipinas, kinokorap din ito ang lipunan. Sa ngayon, pinag-aaralan ng mga otoridad ang mga nakuwang ebidensya sa POGO raid sa Porac, Pampanga at Tarlac kaugnay ng mga illegal na aktibidad. Pasada Balita. Samantala, kakasuhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng Human Trafficking ang 15 kataong sinasabing nasa likod ng illegal na POGO na Lucky South 99. Kabilang sa mga ito ang may-ari, incorporator at mga pinaghihinalaang ng torture at kailangan munang matapos ang inspeksyon sa Lucky South 99 bago makapaghain ng kaso ang PAOK. Ayon kay PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz, ang lalaking nakitang kumuha ng mangga na si Wu Li Feng ay isang pugante at pinaniniwala ang master torturer sa POGO Hub. Isinasailalim din sa forensic ang cellphone ng nabanggit na lalaki na nakitaan ng mga larawan ng mga bangkay. Kinumpirma rin ni Yusek Cruz na target din nilang magsampa ng forfeiture case sa mga POGO Hub na kanilang sinalakay. Maghahain ng nabanggit na kaso ang PAOK sa currency, gusali, gadget at iba pang kagamitan sa oras na matapos ang inventaryo ng mga ebidensya sa 46 na ni-raid na building sa POGO na matatagpuan sa Porac, Pampanga. Pasada Balita. Naniniwala naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation na magdudulot ng mas maraming problema kapag pinagbawal ang mga POGO sa bansa. Ito ayon sa PAGCOR ay dahil bukod sa mahihirapan silang i-monitor ang mga POGO, darami rin ang mga illegal na operasyon nito. Dagdag pa ng PAGCOR, posibleng malugi ang pamahalaan ng mahigit 20 bilyong piso kada taon nang walang kasiguraduhan na mahihinto ang mga illegal na aktibidad. Binigyan din pa ng PAGCOR na hindi matitiyak na babalik sa mga bansang pinagmulan ang mga lehitimong operator kapag ipinagbawal na ang POGO. Iginit din ng PAGCOR na ang tunay na problema ay ang mga kriminal na sindikato na nagpapanggap na POGO kaya tanging sa pamamagitan ng mas pinahigpit na pagpapatupad ng batas at pakipag-ugnayan sa iba pang sektor matutugunan ang nasabing problema. Pasada Balita. Samantala, maaaring illegal na nagsasagawa ng operasyon ng 255 dating Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa. Ito ang binunyag ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Kaugnay sa mga naturang POGO na nakansila ang overseas gaming license noon pang September 2023 dahil sa pagkakasangkot sa mga illegal at kriminal na aktibidad. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, noong naitalaga siya bilang pinuno ng PAGCOR,
merong 278 pogo na may lisensya na kanilang napag-alamang hindi nag-ooperate bilang overseas gaming. Dagdag pa ni Chairman Tenco, ginamit ng mga ito ang lisensya mula sa PAGCOR para gumawa ng illegal at kriminal na aktibidad tulad ng credit card fraud, investment fraud, cryptocurrency fraud, love match at love scam. Pasada Balita. Nadiskubre ng mga otoridad ang mas marami pang hinihinalang uniforme ng sundalo ng China sa loob ng illegal na pogo sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. Kabilang sa mga klase ng uniformeng natagpuan ang camouflage, pangtaglamig, pangseremonya, military uniform na may patch na airborne at necktie na may 3 bituin. Nakita rin ang mga bala at baril, medalya tulad ng Outstanding Sergeant Badge at bandila ng China. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, kanilang pinapakumpirma na sa Chinese Embassy ang mga naturang natagpuan sa Pogo Hub. Nadiskubre rin ng mga otoridad ang isang KTV club sa Pogo Hub na sinalakay sa Porac, Pampanga na may pulang mat na may nakasulat na Chinese characters at salitang welcome. Kabilang sa mga nakita rin sa KTV ang mga orange na sofa, parisukat na stool na upuan at TV na may mga speaker. Pasada Balita. Samantala, bubuo ang Department of Interior and Local Government ng isang task force upang malalimang imbestigahan ang ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos Jr., pinagre-report na niya ang mga regional director sa DILG sa Central Luzon kaugnay na operasyon ng Lucky South 99 outsourcing. Binigyang diin ng kalihim na nais silang maberipika kung wala nga ba talagang permit ang nasabing Pogo Hub at kung paano tumagal ang operasyon nito sa Porac, Pampanga. Magiging batayan naman anya ang gagawing investigasyon ng task force kung may re-recommenda ba ang DILG ng mga opisyal na dapat na managot hinggil sa naturang alingas-ngas. Pasada Balita. Bukas si Cavite Governor John Vic Remulla sa posibleng investigasyon ng PAOK sa mga pogo sa lalawigan ng Cavite. Ayon kay Governor Remulla, dapat lamang natiyakin na magkakaroon ng tamang koordinasyon sa mga lokal na otoridad tulad ng PNP at warrant kung mag-iinspeksyon ang PAOK. Higit pa ng gobernador, matapos na maibenta ang resort ng pamilya nila sa Filipino-Chinese businessman noong 2018, wala na silang anumang kinalaman sa nasabing transaksyon o anumang transaksyon hinggil sa naturang isla. Pasada Balita. Samantala, bagamat pabor si Isabela Governor Rodolfo Albano III sa pag-ooperate ng POGO o Internet Gaming Licensee sa probinsya, agad din itong kumambyo na dapat walang dayuhan na mamuno sa nasabing lalawigan. Binigyan din ni Governor Rodito Albano na dapat ito'y legal at walang ibang masamang dulot sa mga residente. Naniniwala ang gobernador na posibleng magbigay ng malaking income sa probinsya ang POGO. Basta peaceful lang siguro. Tsaka basta legal. Income. Basta legal. Bakit hindi? Ba? Wag lang magka-mayor dito, magka-gobernador na taga-mainland China. Yan po ang tinig ni Isabela Governor Rodito Albano III sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, nanindigan ng Philippine National Police na wala silang nilabag na batas sa pagsisilbi ng arrest warrant laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa sa Davao City. Ayon sa PNP, lehitimong operasyon ang kanilang isinagawa na striktong sumusunod sa legal security protocols at may kaukulang paggalang sa mga sangkot na partido. Git pa ng PNP na kinikilalang high profile ang subject at tiyak niya na sapat ang bilang ng mga otoridad sa kasagsagan ng operasyon upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang kaguluhan. Samantala, umapila naman ang pambansang pulisya sa KOJC leader na nananatiling at large na matiwasay ng sumuko at harapin
ang mga reklamo at kaso laban sa kanya. Pasada Balita. Samantala, kakasuhan ng PNP ng obstruction of justice ang 6 katao dahil sa sinasabing pagtatangkang pananakit sa mga pulis na magsisilbi lamang ng arrest warrant laban kay KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy at sa 5 iba pa. Ito ang kinumpirma mismo ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na sa kabila ng pagpapatupad ng maximum tolerance sa ikinasang operasyon noong linggo, may ilang pulis pa rin ang pinaulanan ng water cannon. Diba? Parang familiar yun, ha? Water cannon. Sino ba yung madalas magbuga ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas? Kaugnay nito, sinabi ni Colonel Fajardo na may ilang kabataan din na bahagi ng Glory Mountain na nagharang sa mga pulis na maghahatid dapat ng warrant. Kaya naman nanawagan ng PNP official sa mga magulang ng KOJC supporters na sa halip na isama sa operasyon ng mga bata, mas mainam na protektahan na lamang ang mga ito. Magugunitang noong linggo, June 9, bigo pa ring maisilbi ng mga tauhan ng PNP CIDG at Special Action Force ang warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy kahit pa 3 lupain na ng nasabing religious leaders sa Davao City ang kanilang sinalakay. Pasada Balita. Dinipensahan naman ng DILG ang sinasabing overkill na pagsilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy sa compound ng KOJC sa Davao City. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos Jr., naghanda talaga ang PNP kaugnay sa mga binitawang salita ng pastor na hindi siya magpapahuli ng buhay. May umiiral anya na batas ang bansa at ginagambatan lamang ng mga polis na tugisin ng isang pugante tulad ni Pastor Kibuloy. Naharap sa patong-patong na reklamo at kaso ang leader ng KOJC tulad na lamang ng child prostitution, sexual abuse at iba pang mga paglawag katulad ng pang-aabuso, cruelty at exploitation. Pasada Balita. Tinatigan naman na Senator Amy Marcos ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na overkill ang ginawa ng PNP sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy sa compound ng KOJC sa Davao City. Ayon kay Senator Amy, nagkataon na nasa Davao City siya nang mangyari ang pagsisilbi ng warrant sa bahay ng leader ng KOJC. Anya, nangilabot siya nang makita niya ang puwersa ng PNP kasama ang ilang tropa ng CIDG, SWAT, SAF Battalion, 3 helicopter, drone at mga sniper sa bahay ng pastor. Git pa ng senador na sobra ang puwersang ipinapakita ng PNP na hindi naman anya kailangan. Pasada Balita. Oras! Eksakto en punto, 25 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Pasada Balita. Sa pagkakataong ito, mga kabalitaan, kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap live via Zoom si Justice Undersecretary Raul Vasquez. Yusek Vasquez, good morning po. Johnny Bañez, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Good morning, John. Good morning sa mga viewers mo at mga listeners. Apo, unang-una sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon, Yusek Vasquez, na makahuntahan kayo regarding sa isa na namang, alam naman nating hindi simpleng kaso, kaugnay dito sa issue ni dating Congressman Arnie Teves. So unang katanungan, paglilinaw lamang po, Yusek Vasquez, ano po ba talaga status niya sa Timor-Leste? Detained po ba siya or in custody ng mga pulis doon? As far as we're concerned, parehas lang yun dahil he is deprived of liberty, John. No matter what definition or what description you would want to ascribe to it, it's still the same. He is denied his right to movement, and he is prevented from doing his normal or routinary work. Kaya whether he is detained, he is in custody or arrested, it doesn't matter. The fact is,
siya ay humaharap sa extradition hearings ngayon na tumatakbo. Nagkaroon na ng 2 hearings kung nakataan, John. At ang mga nagtestigo ay mga testigo po ng dating Congressman Arnie Teves. Opo. At mukhang sa inyo, sa gobyerno ng Pilipinas, isinisisi ng isa sa mga abogado ng dating kongresista ang anyay pagkakaroon ng pansamantalang paglaya at muling pag-aresto sa kanyang kliyenteng dating kongresista, Yusek Vasquez. Gusto naming pasubalian yun, ano? Hindi po totoo yun dahil ang ating request for extradition ay na-file on time. At yung paraan kung paano sinubmit yan ay naaayon sa permiso at sa proseso ng Prosecutor General ng Timor-Leste, which is the central authority sa extradition. Ito po ay naibigay po natin, naidulog po natin sa kadahilan ng ang mga dokumento po kasi ay kailangan pong i-translate sa Portuguese. Yun po yung national language po ng Timor-Leste. Okay. So, kailangan naming likumin yung lahat ng mga dokumento tungkol sa kasong yan, kung saan-saan, at i-translate officially, hindi lang normal translation na AI. Kailangan official translation ang isubmite mo sa Timor-Leste authorities. At yun po nagawa po naman. Opo. At kailangan po, Yusek Vasquez, tamang-tama yung mga salitang gagamitin para hindi po magkaroon ng kalituhan o maling impormasyon o misunderstanding. Tama po. Kasi po meron pong legal na definisyon at merong mga nuances na tinatawag sa paraan ng batas at sa mga proseso, yung mga procedures po. At ang masabi ko lamang, John, no, at sa ating mga viewers and listeners, na ang pinakamagandang ebidensya na yung proseso ay tama, na ayon sa batas at procedure ng Timor-Leste government, ay tumatakbo yung extradition hearings. Otherwise, kung mali sana yan, di tinapon na. Opo. And speaking of extradition, Yusek, ano na pong update dito? Ongoing po yung hearing, John. Meron po silang 6 na testigo. Ang pagkaalam ko, nung isang araw, ay nagtestigo po si Attorney Ferdy Topacio. Ang iba pang witnesses po nila, yung dating Secretary Sal Panelo, dating Secretary Harry Roque, dating CHR Commissioner Wilhelm Soriano si Roberto Jokno at isa pa ho. Kami so naisalang na po sila, Yusek? Naisalang na po sila? Yung alam ko ho, si Attorney Topacio pa lang. That was the other day. Kahapon, malamang si Sal Panelo Attorney Sal Panelo ang naisalang kahapon. So pwede po pala yun, Yusek Vasquez, na ikaw yung isa sa pinaka-pinunong legal counsel at isa ka rin sa titestigo? Pwede po. Kasi po, may mga question po silang dinulog kasi doon na para subukang pigilan ang extradition. Marapating kong isa-isa yun, John. Una, ang sabi nila, ang ating wala daw independence and tumatakbong judicial processes sa atin. Una. Pangalawa, napakasama daw po ang human rights performance and protection sa Pilipinas. Na kung mahuli ang dating congressman, ay pwede siyang matorture or pwede siyang mapatay sa pagtinitine. Pangatlo, dahil siya ay pwedeng mabigyan ng sentensya na pagkamatay, yung death penalty. Death penalty, opo. And then yung isa pa sinasabi niya na wala daw fair and impartial trial dito. Because politically motivated daw po yung kasong naisampa sa kanya. Actually, political persecution ang term na ginagamit, Yusek Vasquez Hindi po John, dahil ang kasong nakabimbin laban sa ating sa dating Congressman Arnie Teves ay
murder, high crime, heinous Apo. crime, murder and attempted murder. Not only one, pero 9 counts. Apo. Apo. At ang binabanggit niya raw po niya rito, mukhang ilan po sa mga hakbang niya is yung hinikayat niya po yung UN, Amnesty International, Human Rights Group, at mismo ang Santo Papa na tignan po ang kanyang kalagayan dahil nga raw po tinuturing niyang pinipersecute siya ng mismong bansa niya, Yusek Vasquez. Hindi po kami sang-ayon po sa pag-iisip na yon kasi po pinakamagandang gawin po sana niya ay harapin yung mga kasong nakabimbin laban sa kanya dito. Apo. Gaya po, in fairness, no, gaya po ng ginawa ng dating Senadora Leila de Lima. Hinarap niya yan ng buong tapang. Apo. At pinakita yung ebidensya niya. At nakita po naman natin na nung nakita ng ating mga husgado at nakita ng ating mga yung nakita yung ebidensya na walang kaso sa kanya, pinawalang sala siya. Pero po, ang prueba po yan na ang ating justice system is working and is existing in the rule of law exists in the Philippines. Yusek Vasquez, can you comment dun sa ilang reaksyon ng mga netizen na sinasabing lumalabas nagpapa-victim effect ang dating kongresista? Can you comment on that, Yusek? Wag na lang po kasi mahirap pong magsabi sa ganyang level na hayaan na lang po nating harapin niya po yung kaso sa formal na proseso ng ating mga batas at ating mga criminal procedure. Apo. At mukhang pinaghandaan nyo na po sa parte ng DOJ, Yusek Vasquez, yung testigong ihaharap nyo naman na pangontra doon sa mga iniharap at ihaharap ang testigo ni dating Congressman Teves. Opo, kasi po ang ginawa ng Timor-Leste po, ayon sa proseso nila, sumulat po yung Timor-Leste government at sinabi po na sa amin through DFA, Department of Foreign Affairs, na magkakaroon ng mga hearing sa extradition. At sinabi nga may 6 silang witnesses. Alright. At kung Lunes po, sinubmit namin, binigay namin yung 5 naming witnesses. Una, dating Supreme Court Justice Francis Ardalesa, Alright. Court Administrator Raul Villanueva, Bucor Director General Greg Katapang, yung Amnesty Commission Chair, Lea Arbolito, at ang Presidential Human Rights Committee Secretary at Undersecretary Nonoy Catura. Ito po yung magsasabi ng tunay na sitwasyon ng human rights dito sa atin at sabihin na ang ating batas at ating konstitusyon ay pro-accuse nga kung tutuusin mo. Agree ako dyan sa'yo, Yusek Vasquez. May mga pagkakataong sinasabi ng ilang mga kababayan natin mukhang mas pumapabor pa sa suspect ang ating batas dito sa ating bansa. Anyway, kung nakikinig po ngayon si dating Congressman Teves at yung kanyang mga abogado, ano pong mensahe niyo sa kanila, Yusek Vasquez? Ang mensahe po namin sa Department of Justice ay harapin na lang po niya ang mga kasong nakabimbin kasi meron ho namang pagkakataon lahat ng mga tao para ipakita na wala silang kasalanan sa mga kasong nakabimbin sa kanila. At yan po ang ating rule of law. Evidence-based po kasi ang mga kasong sinampa at ang ating prosekusyon ay kumbinsido na we have a reasonable certainty of conviction dito. Kaya sabay-sabay na tumatakbo yung kasong yan. Kung hindi po magpipresenta ng ebidensya yung akusado, malamang sa hindi magkakaroon ng proseso pa din ng desisyon. Hindi man siya mahatulan dahil wala siya sa jurisdiction ng ating mga husgado, pero yung mga kasabakan niya ay pahatulan talaga. Kailangan nilang ipakita ang ebidensya nila, hindi po sa media po. With apologies to the other side, no? Kailangan nating gawin na yung proseso para hindi na tatagal pa at lalong magkakaroon ng kapayapaan sa ating bansa. And lastly po, ano pong mensahe nyo sa naulila ni dating Governor Roel De Gamo
partikular sa kanyang may bahay, Yusek Vasquez? Ang ating gobyerno po ay nasa likod ng lahat ng mga proseso para i-implement ang rule of law. Ang ating Department of Justice po ay leading law enforcement agency. Wala pong sinisino po. Yan po ang sinasabi ng ating mahal na Sekretaryo Jesus Crispin Boying Remulla na we don't really consider who the persons are, who the accused are. As long as the evidence is there, we will pursue it up to its logical end. Apo. With that, ako po ay nagpapasalamat at umaasa, Yusek Vasquez, na hindi po ito ang unang tuling pagkakataon na pagbibigyan nyo ang aming panayam. Bukas po ang aming himpilan at programang ito para sa update po sa kaso. Yusek? Salamat, John, at maraming salamat din sa pagkakataon. It's really my privilege and honor to be your guest this morning. Thank you very much po sa lahat. Thank you so much. Good morning, good luck, and God bless po, Yusek Vasquez. Yan po mga kabalitaan, si Justice Undersecretary Raul Vasquez. Samantala, tinawag naman ni Mayor Janice Digamo ng Pamplona, Negros Oriental na isang media stunt ang balitang pinalaya na si dating Kongresista Arnulfo Teves. Ayon kay Mayor Janice Digamo, ginawa lamang ang bali-balita upang guluhin ang akusasyon na utak si Teves sa pagpatay sa kanyang mister na si Negros Oriental Governor Ruel Digamo at siyam na iba pa. Nabatid na inihayag mismo ng legal counsel ni Teves na nakalaya na ang dating kongresista, ngunit kalaunay muli itong inaresto upang humarap sa extradition proceedings. Pasada Balita. Samantala, alam niyo ba ng bawat o katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang-gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may Pilipinong matutulungan sa kanilang pangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya't lagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. Pasada Balita. At alam niyo rin po ba na ang paghingi ng medical assistance sa PCSO mas pinadali na? Narito ang report. Hindi na kailangang pumila ng mahaba sa opisina ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO para makahingi ng medical assistance. Mas pinadali ng ahensya ang proseso nito sa pamamagitan ng pag-submit ng requirements sa kanilang email na ncrmap@pcso.gov.ph. Ayon pa kay Ethel Lovino, Social Welfare Officer 3 ng PCSO, asahang sa loob ng 24 oras, lalabas ang assistance request. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. For confinement po ma'am, they need to submit the original or certified true copy of the clinical abstract or discharge summary if discharged na po ang patient, duly signed by the attending physician with license number po. And official copy or final statement of account duly signed by the billing officer and photocopy po of valid ID of the patient. Po within 24 hours po ang approval po. So pag after po nila makapag-submit, approve na po, may notification po na marireceive po ang relative or kung sino po yung nag-email, nandun po yung approval, so they have to print po yung guarantee letter and the MAP application for MAP assessment form na assess po ng mga social workers po. At mula sa PCSO, yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Oras, kabilis 18 minuto na lamang, ay hindi, ulitin natin, 12 minuto na lamang bago mag alas 8 ng umaga. Pasada Balita. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Tabla ng Philippine Cup Finals ng manalong San Miguel Beer sa Meralco 111-101 sa Game 4 kahapon sa Smart Araneta Coliseum.
Nakalaro sa series sina Vic Manuel at Terence Romeo at malaki ang tulong nila sa panalo. Junmar Fajardo may season-high 28 points at meron pang 13 rebounds bilang best player ng laro. CJ Perez may 22 points, 8 rebounds at 6 assists, habang si Marshall Lassiter nagdagdag na 18 points kasama na ang 4 na 3. Laking tuwa ni Coach George Gallant sa laban. Ang sabi niya, "It's a great win for us, but we only tied the series and just made it a best of 3. We talked about a lot of stuff yesterday in practice and we just talked to one another and said, if we trust our teammates and we share the ball, the offense will come, and it showed tonight." Game 5 ay gaganapin sa Biyernes sa Big Dome. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, tumaas ang halaga ng mga ari-arian ng mga bangko sa Pilipinas sa pagtatapos ng Abril. Batay ito sa datos mismo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dahil sa paglaki ng deposit dulot ng matatag na kita ng industriya, malusog na kapital at sapat na liquidity. Ayon sa BSP, umabot sa 25.482 trillion pesos ang total asset ng Philippine banking system noong Abril. Mas mataas ito ng 11.98% kumpara sa naitalang 22.755 trillion pesos sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Mahigit 80 katao ang patay nang tumaob ang kanilang sinasakyang bangka sa Congo. Ayon kay Congo President Felix Tshisekedi, sakay ng bangka ang mahigit 100 katao ng baybayin nito ang Kwa River. Ipinag-utosan ng Pangulo ang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng insidente at maiwasan itong maulit pa. Nabatid na madalas ang boat accident sa Congo dahil sa overloading ng mga pasahero. Pasada Balita. At sa ating good news, pinabilib ng isang Filipina na mambabatok ang mga Chinese at foreign participants sa 2024 China Tattoo Convention. Ayun pala Tagalog nun, ano? Tubong Benguet si Wilma Gaspili at nag-iisang traditional tattoo artist na lumahok sa longest running tattoo event sa nasabing bansa. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Beijing, pumukaw sa atensyon ng mga participant ang kakaiba at tradisyonal na pagtatato ni Gaspili gamit ang kawayan. Nabatid na bukod kay Gaspili, dumalo rin sa tattoo event ang ilang world-class Filipino artist o tattoo artist tulad nina Joel Buson, Ana Luz Savage at Aldrin Ace Jimenez. Balitam. And speaking of tattoo, ayan o, tattoo. Anyway, habol ko lamang ito ha. Nasa kamay na po ng Senado ang inaprobahang House Bill 9349 o Absolute Divorce Bill. Mula naman yan sa Kamara. Yan naman po ay ayon mismo kay Albay, First District Representative Edsel Lugman, na pangunahing may akda ng naturang panukala. Batayan niya sa liham na ipetsang June 10, 2024, na ipadala na ni House Secretary General Reginald Velasco kay Senate President Francis Chis Escudero ang nasabing panukala. Pasada Balita. At sumayin nyo, isa naman pong edisyon ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Antabayanan po ang susunod na palatuntunang Karambola. Oras, ilang segundo pa, alas 8 na ng umaga. Bye! Woo! Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ.
DWIZ Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez, DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.